from New York. This is the Hope of Restoration broadcast, and I'm Brother Daniel. And I'm Sister Sarah. Welcome to this broadcast on this 27th day of February. Yes, kami mag-abi-abi kaninyo dinhi karong adlaw karon nga Pebrero 27. Sarah, have you ever been in a fight? Yes, of course. So you can explain to our viewers my question to you. So ang pangutana ni Daniel dinhi kanako nga nakaagi ba ako og pakigubat? We've all been in physical fight. Kitang tanan na kaagi gyud og physical nga pakigbugno. But the Bible tells us Apan ang Biblia nagsulti kanato that we do not wage war wala kita nakigubat sama sa physical, like the world. sama sa kalibutan. I've been in boxing matches. Si Daniel naagian niya ang boxing pagmatch I've had sparring matches in martial arts. og siya nagian niya ang away sa pinaagi sa boxing martial arts. And And anytime you're in a fight, so sa matag panahon nga ikaw nakig-away, the most important thing to do ang pinaka-importante nga maayong buhaton is to rely on your training. nga sa diin musandi gayud ikaw sa nagtudlo, nagtrain kanimo. In the physical fight, So diha sa physical nga pakig-away, you have to learn to block. kinahanglan ikaw makakaton nga sa imong sagang. Your opponent's objective Ngang imong kontra opponents is to strike you in a way nga sa diin ikaw gayud i-strike sa paagi that incapacitates you. nga sa diin i-capacity gayud ikaw. We as Christians Kita isip nga mga Kristohanon, do not wage war with our physical bodies. wala kita nakigubat o nakigbugno sa pinaagi sa physical nga pamaagi. But we are in a fight. Apan kita anaa diha sa pakigubat, We are in a spiritual war. kita anaa sa espirituhanon nga pakigubat, pakigbugno. Every day of our lives, there's a battle. Amen. Matag adlaw sa atong kinabuhi, kita nakigubat gayud. And this fight, O kini nga klase nga pakigubat if lost, nga sa diin mapildi, has eternal consequences. nga mapildi lang gayud ug naay eternal nga consequences gayud. We have an unseen opponent. Anaa kitay kaaway kontra nga dili nato makita. Turn with me to Ephesians chapter 6, verse 10. So moadto kita ngadto sa Episo kapitulo Verse 10. Chapter 6, verse 10. kapitulo 6 Sorry. versikulo 10. In Ephesians chapter 6 and verse 10, Diha sa Episo kapitulo 6 versikulo 10 we read, atong mabasa. let me pull up the correct version. Okay. Finally, my brethren, this is instruction. Be strong in the Lord Amen. and in the power of His might. Amen. Basahon nato sa Bisaya, Verse 10. versikulo 10. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. And in this fight, Kini
nga pakigubat we're instructed. kita gayud gimanduan gi-instructionan In verse 11, nga diha sa bersikulo 11 put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. basahon nato, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga panglimbong sa yawa. Amen. This enemy Kini nga kaaway, is the enemy of the soul. kini kaaway sa kalag. This enemy Kini nga kaaway, does not fight fair. kini wala gyud nakig-away nga per gayud. Verse 12 says, Diha sa bersikulo 12 nag-ingon, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness yes, in high places. Spiritual wickedness in high places. Verse basahon 12. nato bersikulo 12, kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kung dili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutana sa kangitngit. When I was a young man, Sa diha nga ako batanon, I called the local recruiter. so nagtawag ako sa local nga nag-recruit From the United States Army. gikan sa United States Army. And that night, Ug kana ato nga kagabhion, I was sworn in as a soldier. ako nagapanumpa ingon nga soldier army. It was fast. Dali gayud kaayo. Within that day, Ni ana nga sulod ni ana nga adlaw, I took a test. ako nag-exam I passed the test. o nakapasar ako sa exam I took a physical exam. o nagkuha ako physical nga exam And I passed the physical. o nakapasar ako sa physical nga And test. I was sworn in as a soldier in the United States Army. O ako nanumpa diha sa United States nga ako usa ka army. I gave my word to my country. Ako gayong gihatag ang akong pulong sa ako nga nasod. That I would give my life Nga akong gihatag ang akong kinabuhi to protect this nation. aron sa paprotekta ni ini nga nasod. When we come to Christ, Sa diha nga kita mo adto diha kang Kristo, we come to the army of the Lord. mo adto kita diha sa, say that again, We come into the army of the Lord. mo anha kita diha sa army diha sa Dios. And this army O kini nga klase nga army, has eternal purposes. ana agayoy eternal kinabuhing walay katapusan nga tumong. We don't fight against flesh and blood, Wala kita nakigubat sa unod ug sa dugo, the fight we fight in the army of the Lord sa pakigubat nga atong pakig-away diha sa atong Dios, is a spiritual war. ingon nga espirituhanon nga pakigubat. When I joined the United States Army, Sa diha nga ako nag-join sa United States Army, immediately sa diha dayon I was sent to boot camp. ako gipadala ngadto sa boot camp. I was equipped with a uniform. Ug ako gi-equip og mga uniforme, I was assigned a rifle. ug ako gi-assign diha sa rifle, And I was assigned a unit ug ako gi-assign diha sa usa ka unit where I trained nga sa diin ako gitrain to become efficient
aron sa diin ako mahimong efficiency in case of war. in kaso kung ana ay gera. I graduated boot camp Ug ako nag-graduate sa diha sa bootcamp and moved on to advanced training. ug ningbalhin ngadto sa advance nga training. Where I learned additional skills Ug ako nakakat-on sa dugang nga pagtulunan that skills made me more effective. nga sa diin naging more effective pagayud ako As a soldier. isip usa ka soldier. This was physical warfare, Kini usa ka physical nga pakigubat that we equipped for. nga gi-equip gayud. Amen. In God's army, So diha sa Dios nga army, we train for spiritual warfare. kita gitrain gayud pinaagi sa espirituhanon nga pagtrain. We fight not against flesh and blood, Wala kita nakigubat diha sa unod ug sa dugo. our enemy is not our brother. Ang atong kaaway dili atong igsuon. The Bible says that we fight against principalities and powers, Ang Biblia nag-ingon nga nakigubat kita batok sa principality, pangulo, against the rulers of the darkness of this world, nga sa mga kagahom niini nga mga daotang kagahom and against spiritual wickedness o sa mga daotan nga kadautan nga in high places. diha sa mga may kagahom sa hitaas. Amen. Amen. So, this is a different kind of warfare, Kini usa ka lahi nga pakiggubat. but the battle is raging. Apan ang battle grabe gayud And we cannot lose. o kana dili gayud kita mapildi. In order to win, So sa paagi nga kita malampuson makadaog in this battle niini nga pakigubat against the enemy of our souls, batok sa atong kaaway sa atong kalag. we must take on this fight armed with spiritual weapons. Kinahanglan ato gayong isuloob ang atong espirituhanon nga bisti. You cannot fight this battle in your own power. Dili kita makipag-away niini nga gubat sa ato lang kaugalingon. Our training Ang atong training is in the Word of God. maulamang diha sa pulong sa Dios. Within the pages of Scripture, Nga sa matag page sa scripture nga mao ang pulong sa Dios. we learn about the weapons of our warfare. Ato gayong makatunan mahitungod ang espirituhanon nga pakigubat. These are not carnal weapons. Kini dili mga karnal nga mga hinagiban. In the army, I used an M16. Diha sa army akong gigamit ang M16 nga hinagiban. Every morning, Matag buntag I marched to the range. ako nagmarcha ngadto dito sa range sa field. Every morning, Matag buntag I took my weapon. akong gidalang akong hinagiban. Every morning, I shot at targets. Sa matag buntag ako gayong gina-shot ang usa ka target And in the same way, nga sa hisama usab ni ana in order to become effective nga sa diin kita mag-epektibo in the army of God, diha sa army sa Dios. we as Christians must take up the Word of God. Isip kita nga mga Kristohanon ato gayong kuhaon ang pulong sa Dios. This is not a physical war. Kini dili usa ka physical nga pakigubat. This isn't a carnal war.
Dili kini nga karnal nga pakigubat. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the pulling down of strongholds. In verse 10, basahon nato. Chapter 10, verse 4 and 5. So we have 2 Corinthians 4 and 5, 10, 4 and 5. Basahon And nato. we learn that our weapons are not of this world. Amen. Basahon nato sa versikulo 10, 4-5. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. 5. Gipuka namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhonon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios o gibihag namo ang tanang hunahuna sa o gipasunod kang Kristo. The Amen. battle is for your mind. Ang pakigbugno, pakigubat diha sa hunahuna. This warfare Kini nga pakigubat is not fair. dili gayud siya fair. The Bible says that Ang Biblia nag-ingon, the weaponry that God provides nga ang weapon, ang hinagiban nga giprovide sa Dios for the spiritual warfare sa espirituhanon nga pakigubat, is mighty gamhanan gayud unto God ngadto sa Dios. Amen. for the pulling down Nga sa diin sa atong pag-pulling down, or the defeat nga sa pagpildi, of strongholds. nga ingon nga strongholds gayud. These principalities, Kini nga mga prinsipalidad these powers, nga kini nga gahom the spiritual forces of wickedness nga ang mga espirituhanon nga mga daotang forces Satan uses these nga kini gigamit ni Satanas against the child of God batok sa mga anak sa Dios strategically nga strategic gayud and through sin nga pinaagi sa sala, and through rebellion nga pinaagi sa pagrebelyon, and through self-will. nga sa kaugalingon nga kabubuton, The enemy is able to weaken us, nga ang kaaway nga mao si Satanas mag-weaken kanato. and it's as though he's building a big fortress. Say that again. It's as though he builds a fortress Nga sa diin siya tukod og fortress, which is a stronghold nga sa diin mao ang stronghold gayud, where he's able to frustrate nga sa diin makahimo gayud sa pag-prostrate the child of God sa mga anak sa Dios, who is fighting in their own power. nga sa diin nakigubat sa ilang kaugalingon nga pakigbugno. The weapons of our warfare do not belong to us. Ang hinagiban sa ato nga warfare dili gayud nahisakop kanato. They're not carnal. Sila dili gayud carnal. They're mighty in Christ. Sila mighty diha kang Kristo. And when we bring Christ to the fight, Nga sa diin kung dal-o nato si Kristo diha sa pakigubat, these strongholds are broken. kini nga strongholds magunob, ma-broken gayud. Like the walls of Jericho. Sama sa wall sa Jericho. In Christ, the strongholds of the devil crash down. Nga diha kang Kristo, ang stronghold sa kaaway nga mas si Satanas matumpagayod. In this world, we face many people Niini nga kalibutana na naatubang nato ang
kalain-laing mga katawhan who argue nga sa diin nakig-away, argue, against the faith, mahitungod sa pagtuo, against the power of God. mahitungod sa gahom sa Dios. But the truth Apan ang kamatuoran makes its way forward. nga sa diin mo adto diha sa unahan, And it crashes down every argument. nga sa diin mabuntog ang matag pakiglalis. The enemy Ug ang kaaway tries to exalt himself nag-try aron sa pag-exalt sa iyang kaugalingon, by causing men to doubt nga sa diin nag-cause sa katawhan nga magduha-duha, the power of the invisible God. nga sa gahom sa invisible nga Dios. The Bible says in Romans 1 Nga nag-ingon ang Biblia diha sa Roma kapitulo 1 that anyone who denies God nga sa kinsa katong matag usa nga nag-deny sa Dios is without excuse, nga wala gayoy excuse, because the invisible qualities of God tungod kay ang invisible quality sa Dios are clearly seen nga klaro gayud nga makita in what has been made. nga sa diin sa iyang mga gibuhat. And so, in the warfare, So diha sa pakigubat we know God nakabalugid kita sa Dios through the study of the Word. pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong. But without the Word, Apan kung wala gayud ang iyang pulong, without training in the Word, nga kung wala na train diha sa iyang pulong, without learning about who Christ is, nga wala nagtuon kung kinsa gayud ang Dios, we cannot bring our thoughts into captivity. dili gayud nato madala ang atong hunahuna diha sa pagdakop, pagsikop. If we don't study the Word of God, Kung wala gayud kita nagtuon diha sa pulong sa Dios, if we don't train with the sword of the Spirit, kung wala nato gitrain ang atong kaugalingon mahitungod sa espada sa Dios nga mao ang iyang it is pulong, impossible to win the war. imposible gayud nga kita makadaog diha sa gubat. The Bible tells us to bring every thought Ang Biblia nag-ingon nga dal-o nato ang matag huna-huna into captivity. ngadto sa captivity, We fight for our mind nga kita nakigubat diha sa atong huna-huna, to bring the thoughts of our mind nga atong dalon ang atong mga panghuna-huna diha sa atong utok, into obedience diha sa obedience to Christ. ngadto kang Kristo. This is where we win. Mao kini nga diha kita makadaog. Amen. Amen. And so we go back to Ephesians chapter 6. So mubalik kita ngadto sa Episo kapitulo 6 And o in verse 13, diha sa bersikulo 13 we see, take up the busa whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. We live in evil days. And having done all to stand, stand therefore, verse 14, having your loins girt about with the truth, and having the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, and above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. 17. 18. Praying always with prayer, with all prayer and supplication in the Spirit. This is our training. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen? So, through 18? 18. Yeah. Basaw nato gikan sa 13, Episo kapitulo 6 bersikulo 13 ngadto sa 18. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios,
ug inig-abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagbisog o pag-undang hangtod sa katapusan. 14. Busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait ingon sa inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Amen. Buhata kini tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayud pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. I wanna add this. Go ahead. Prayer is a powerful weapon for us as a Christian. Amen. Ang pagampo dako kaayo kahimuan diha kanato nga mga Kristohanon. Okay, Amen. so we're going to close with this. So ato kining tapuson, We have access to the Lord Jesus Christ. kita anaa gayoy access ngadto kang Hesus The way Kristo. Sister Sarah just explained. Sama sa akong gi-explain diha kaninyo, Through prayer. pinaagi sa pagampo We also need the Word of God o gikinahanglan gayud nato ang pulong sa to Dios. wash us in the Word. Aron sa paghugas kanato diha sa iyang pulong. There's a cleansing that comes Nga anaa gayoy kahinluan nga moabot from the Word of God. gikan sa pulong sa The Dios. Bible is our spiritual weapon. Ang Biblia mao ang atong hinagiban sa espirituhanon nga pakiguban. The Bible is our mighty sword of the Spirit. Ang Biblia mao ang pinakagahom nga hinagiban And our faith ug ang atong pagtuo in Jesus Christ. diha ni Hesus Kristo. Not in the church. Dili ang simbahan. The church will fail. Ang simbahan mahagbong gayud, mahulog gayud. The church is carnal. Ang simbahan carnal kayud. But Pero faith in Christ is spirit. ang pagtuo diha ni Kristo Jesus mao ang susi. We put our faith in Jesus Christ to shield us. Gibutang nato ug ibutang nato ang pagtuo diha ni Kristo Jesus nga maoy manalipod kanato, shield From the arrows gikan sa mga pana that are on fire. nga sa diin nga nagkalayo, This shows the intent of the enemy. nga nagpakita gayud kung unsa gayud ka intent ang kaaway nga mao ang yawa. His intention is to destroy us Nga ang iya gayong tumong intensyon kung dili ang pagguba like kanato a fire, sama sa usa ka kalayo. with fiery arrows. Nga sa diin pana nga nagkalayo. But the effectual fervent prayers Apan ang epektual nga mga pagampo of God's children nga nga sa tanang mga kaanakan sa Dios break down maoy magbuntog the spiritual barriers. sa espirituhanon nga barrier They pull down those strongholds nga sa diin mahulog gayud, malaglag, that the enemy tries to set up in our lives. nga sa diin ang kaaway nga mao ang yawa nga maoy nagsulay aron sa pagbuntog. We have a Lord Jesus Christ who loves us
Anaa kitay Dios nga nahigugma gayud ka nato. And as we walk in Christ Nga sa diin kita maglakaw diha ni Hesu Kristo. and in His armor, Nga diha sa iyang hinagiban, we have shoes of peace. anaa kitay sapatos sa kalinaw. We have the good news of Jesus Christ Ana ay maayong balita kita gikan kang Hesu Kristo. to keep our heart at peace. Nga sa diin sa pagmalinawon sa atong The kasing-kasing. truth of Christ Nga ang kamatuoran ni Hesu Kristo keeps us from falling down in the fight. nga sa diin maoy nagkupot kanato nga dili kita mahulog. Amen. Jesus Christ also covers our heart. Og si Hesu Kristo usab nagtabon sa atong kasing-kasing. If the enemy can attack your heart, Kung ang kaaway maka-attack sa atong kasing-kasing, he can knock you out of the fight. siya gayud makabuntog kanato sa pakiguban. The same with the mind. Mahisama usab sa atong sa apang hunahuna, We have salvation, kita ana ay kaluwasan. the helmet of salvation, Nga mao ang helmet sa kaluwasan. provided by Christ. Nga gi-provide gayud ni Kristo. It guards our mind. Nga mao gayoy nagguardya sa atong It's the helmet pangunahuna. of salvation. Nga mao ang helmet sa atong kaluwasan. The knowledge that we're saved by Jesus Christ. Nga ang kahibalo, ang kaalam o kahibalo nga gihatag gikan kang Hesu Kristo. The devil wants you to doubt your salvation. Ang kaaway nga mao ang yawa, buot siya nga ikaw magduha-duha sa imong kaluwasan diha kang Kristo. But the Lord arms you with salvation. Apan ang Dios nag-arm kanimo diha sa And kaluwasan. this protects us from the lies of Satan. Nga kini nagproteksyon kanato gikan sa bakak sa yawa. Our minds are protected by the blood of Jesus Ang Christ. atong panghuna-huna giprotektihan pinaagi sa hamili nga dugo ni Hesu Kristo. We were purchased by Christ on the cross of Calvary. Kita gipalit, gilukat diha sa krus sa Kalbaryo sa hamili nga dugo ni Hesu Kristo. By the means of the blood from His own veins. Pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga nagdagayday gikan sa iyang kaugatan. And so long as you're in Christ, Nga sa diin kung anaa ikaw diha nahisakop kang you're Kristo. protected. Ikaw gayud protected. If we walk in the Spirit Kung ikaw naglakaw diha sa espiritu and deny the flesh, o imo gayong isalikway i-deny ang unod, we fight effectively. kita nakig-away gayud nga epektibo. But the moment we step into the flesh, Sa diha nga kita mo step, we begin to become beaten. diha kita mabunal-bunalan, bitin. We would certainly lose if we walk in the flesh. Kita gayud mapildi kung kita maglakaw diha sa unod. Jesus Christ protects us in this spiritual battle. Si Hesu Kristo nagaproteksyon kanato sa pakig-bugno niini nga gubat. It's not the church that saves you. Dili ang sibahan nga makaluwas kanimo. It's ug not your kanako. pastor that saves you. Dili ang pastor nga maoy makaluwas kanimo ug kanako. No man can save you. Walay tao nga makaluwas kanimo ug kanako. No priest can protect you. Walay pari nga makaproteksyon kanimo ug kanako. Only Jesus provides your armor. Si Hesu Kristo lang gayud ang makaprovide og armor kanimo ug kanamo. And your weaponry Og ang imong mga hinagiban in the Word of God. diha sa pulong sa Dios. So pick up the Bible So, pick up pa ang Biblia and train to fight. o tudloi nga train ang imong kinabuhi, And ang watch. atong kinabuhi o And- lantawa. As the strongholds of the devil fall. O lantawa ang stronghold sa As every